Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambayanan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambayanan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay, hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan, isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya, doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa huling Huwebes na ng buwan ng Enero. Napakabilis ng panahon mga kapatid. Nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon, buwan ng Enero. Abay, parang napakabilis po talaga ng takbo ng buhay natin. At isa ho sa nais ko pong ibahagi muna bago ang ating pagninilay. Ngayong bagong taon for sure hahanap tayo ng mga bagong biyaya
At yung pag sinabing bagong biyaya, hindi lamang ito material na bagay. No? Malay natin, hingin natin sa Panginoon, Lord, yung mga naghihintay ng love life nila, Lord, this year na po ba? At tayo rin, hindi lang namang mapapangasawa ang hinahanap natin sa buhay, di ba? Ng mga tao, Lord, baka pwede niyo pong dagdagan ang mabubuti kong kaibigan. Baka pwede niyo pong dagdagan ang mga tamang tao na darating, gagabay, tutulong sa buhay namin. Di ba? Pinagdadasal yan. Everything is grace. Ang lahat ay biyaya. And so, kung ikaw ay nangangailangan ng tulong at nais ko ipaalala, huwag mayabang. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Hindi mo magagawa lahat. Wag bawas-bawas ang yabang. So, hilingin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya lahat. So, kailangan ko po ng mabuting makakasama sa buhay. Kaibigan, katrabaho, bigyan niyo po ako nito. At nais ko pong i-share sa inyo. Ako ay last year pa lamang po, or the other year pa, nakilala ko na ho ang isang bago kong kaibigan. Bilang pare, a spiritual friend, kung matasabi ko. Maybe heavenly friend. Siya no ay isang santo, isang Maronite monk, santo, si Saint Charbel Macluf. Siya ho ay nakilala sa kanyang kabanalan. Nung nakaraan ho, tuwing 22nd of the month, ay meron ho kaming Mass for the sick. Sa tulong ng panalangin ni Saint Charbel at pagpapahid ng langis mula sa kanyang libingan dun sa Lebanon. Ano ho yung isa sa mga gusto ko nang ibahagi na may kaugnayan sa ebanghelyo natin ngayon? Ano yung unang himala daw? Dahil sabi sa account ng simbahan, si Saint Charbel ay parang after ni Mama Mary, siya ang may pinakamaraming himala di umano na naitala ng simbahan, na sa tulong niya ay nangyari ang mga himalang ito. Unang himala sa buhay ni Saint Charbel, nung siya ho ay nandun pa, well, ito ang sabi sa nabasa ko, nung siya ay nabubuhay pa doon sa kanilang monasteryo, dahil maraming ginagawa ang mga monks, may kanya-kanyang trabaho, at pagdating ng gabi, lalagyan ng langis ang kanilang mga ilawan, parang nasa ebanghelyo natin ngayon, tungkol sa ilawan na tinutukoy ni Kristo. Ganun-ganun, no? Kaya naalala ko si Saint Charbel. At bawat isa sa kanila, lalagyan ng langis ang ilawan. Siyempre, limitado lang yun, ano? Allegedly, si Saint Charbel, napaka-busy sa kanyang ginagawa. Kaya nga, makikita niyo yung kanyang larawan, nakayuko lang lagi. Sapagkat siya nakatutok sa kung anong misyon ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Hindi misyon ng ibang tao sa paligid niya. So, tutok siya. At tila, hindi niya namalayan ng oras. So, tapos na. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng langis sa kanyang mga kasama. Alam niyo, ang ginawa ng kanyang mga kasama, medyo mapagbiro naman. Shout out sa mga kaklase kong mapagbiro sa seminaryo noon, di ba? Tayo, ganun din tayo. Oh. So, nilagyan ho ng tubig yung kanyang ilawan, hindi langis. Tubig. So, kayo no, nagpasok ka na sa kwarto. Itong dalawa ay, tingnan natin si Charbel. Tingnan natin siya. Pinunta nila ang kanilang kwarto. Malayo pa'y nagulat sila. May liwanag na lumalabas sa pintuan ng kanyang silid. So, na-curious yung dalawa. Binuksan nila ang pintuan at nakita nilang nagliliwanag ang kwarto. May ilaw ang lampara. Nakita sila ng kanilang superior na tinanong, anong ginagawa nyo dyan? Kinuwento nila. At sinabi ng superior, tunay ngang banal ang taong ito. Mga kapatid, sa ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan bang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? Ano yung ilawang tinutukoy dito? Binigyan tayo ng Diyos ng kabutihan, ng talento, ng kaalaman. Ano itatago mo? Ang pananampalatayang binigay ng Diyos sa iyo? Kaya nga ito ay malaking hamon sa atin, maybe especially this year. How brave can you be this year? Para i-share mo ang kaalaman mo, ang pananampalataya mo, ang kabutihan mo. If nang nagdaang taon, medyo ikaw ay nanghina, nagtago, nahiya sa pagbabahagi ng talento mo, ng kabutihan mo, ng kaalaman mo, this year, hayaan mong palakasin ng Diyos ang ilaw ng iyong lampara. Baka ito'y aandap-andap na, palakasin mo. At sino magpapalakas yan? Ang Panginoon, the Spirit of the Lord. Ang Espiritu Santo nawa ay tunay na mapuspos sa iyo upang magliwanag kang muli sa katotohanan, lalo na. Katotohanan, katarungan, at ito ang dasal natin para sa ating bansa.
Lagi natin pinagdadasal ang ating bansa. Napakahalaga ho nun. We pray for peace, justice, truth in our country and in the world. Pero, may papaalala po ako sa inyo. Baka nakakalimutan natin, everything begins at home. Why don't you pray for peace also for your family? Truth in your family. Justice among yourselves in the family. Dito natin simulang pag-ilawin ang ating kabutihan. Kasi magandang paalala naman po sa ating lahat. Baka pagdating sa labas, ang liwa-liwanag mo. Pagdating sa loob ng bahay, tinatakpan mo na ang liwanag mo. Nakakakita pa ba sila ng katotohanan sa iyo? Nakakakita pa ba sila ng kabutihan, pasensya, pangunawa, sakripisyo sa iyo? At kung sakali man na ang mga kasama natin sa bahay ang siyang nagiging dahilan ng paghina ng liwanag ng ating ilawan, hilingin natin sa Panginoon na bago ka lumabas ng bahay, dagdagan niya ang langis ng iyong ilawan. We cannot give what we do not have. We have to beg the Lord to increase our faith, give more goodness in our heart, patience in our heart, make our mind tapat, malinis. So we ask the Lord, katulad ng ating ebanghelyo ngayon, na sana ngayong bagong taon, marami man ang sumubok, kagaya ng kaibigan ni Saint Charbel, marami man ang sumubok na palitan ang langis, the oil of the Lord, the oil of gladness, the oil of peace, the oil of joy, the oil of truth. Maraming pwedeng pumalit, tumukso sa iyo. Ingatan mo, baka hindi na langis ng Panginoon ang nagpapaliwanag ng iyong buhay, kundi ang mga material na bagay na, kundi ang mga tao sa paligid mo na. Sa araw na ito, mga kapatid, dagdagan natin ang lakas ng loob natin. Huwag kang matakot, huwag kang madamot na makita ng iba na nagliliwanag ka, hindi sa anumang meron ang iyong bulsa, ang iyong kamay, kundi hayaan mong magliwanag ka sa kabutihan ni Kristong umiiral, kumikilos pa rin sa iyo. Let the light of Christ shine upon you. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami ay natakot magpakita ng aming kabutihan, na kami ay nahiyang magsabi ng totoo, na kami ay naging madamot sa aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at sa pagkakataong ito, sa bagong panahong ibinibigay mo sa amin, hinihiling po namin na iligtas mo kami sa anumang hindi tama na ibinibigay, ginagawa ng mundo sa amin upang magliwanag. Panginoong Hesus, dagdagan niyo po ang langis ng pag-asa, ang langis ng pananampalataya, ang langis ng pag-ibig sa puso, sa isip, at sa buong pagkatao namin. Nawa araw-araw, kami ay iyong maging ilawan, nagliliwanag ng iyong kabutihan. Amen.